dami naman babaeng nag-aaral ngayon, tsaka parang napansin ko nga mas madami yung, hindi naman sa mas madami or equal yung population nung nag-aaral na lalaki. Ngayon, equal na yung pagtingin sa mga babae at lalaki kasi yung tinatanggap nila, parang kahit sa engineering, dumadami na yung mga babae. Tapos, ang nakikita na lang na problema ay yung tiwala dun sa babae kasi parang mas pinagkakatiwalaan pa rin yung mga studies ng mga lalaki tsaka yung mga results sa mga lalaki. Kasi, di ba nga, meron incorporated sa culture, patriarchal culture ng Pilipinas na in-impart naman ng mga babae. Sa tingin ko, kahit naman anong field, basta decision mo yun. Pero yung mga tao ngayon, mga nag-aaral ngayon, parang may labeling pa rin na nagagawin. Kasi, kahit kunwari sa isang course, pag tinignan mo yung population niya, kunwari sa econ, mas madaming babae. So, dito sa UP, tingnan sa tingin ko kasi parang equal lang din yung treatment sa lalaki at sa babae. Pero kung sa opinion ko, parang yung mga babae, mas nakikita yung density nila sa education, sa home economics. Pero parang nagbe-venture out din naman yung mga babae sa mga ibang fields na para pakita yung role nila sa lipunan ay kapareho din sa role ng mga lalaki. Tapos, yung sa tingin ko, stereotypically, parang yung mga lalaki ay napupunta sa engineering, tapos mga babae sa mga iba. Sa sciences naman kasi, parang overpowered pa ng mga babae yung mga lalaki. Mas marami sila sa mga lalaki. Hindi na iniisip masyado ng babae kung ano susutin niya kasi hindi naman dapat role ng simbahan na i-judge ang isang babae dahil lang sa suot niya. Kung sakaling mag-stumble nga ang mga tao dahil sa suot ng isang babae sa simbahan, responsibilidad na nilang kausapin ang babae para maging malinaw lang na wala namang intensyon ng babae na mag-seduce pag nasa simbahan. May pagka parang formal or semi-formal or basta conservative type kasi andun ka sa church, going to mass, syempre every Sunday, and paminsan-minsan, mass din ako mga normal days or weekdays, parang at least thrice a week. Lalo na sa mga holidays of obligation, sa mga important dates or events. Praying the rosary, lalo na kapag nasa bahay, nag-pray kasi kami ng rosary sama-sama bago matulog. Okay lang naman siya. Kasi marami rin naman ngayon babae yung mga. Pero for the guys kasi feeling ko mas fulfilling pag ikaw pa rin yung naligaw. At saka feeling ko mas marami pa rin babae yung mas gusto nilang sila yung nililigaw kaysa sila.
sa amin, mas nasusunod kasi yung nanay ko kasi mas siya yung nasa bahay kasi yung tatay ko. Maganda naman yung tatay ko. Pareho lang naman. Pinag-uusapan pa rin naman yung decisions. Pero yun, mas dominant pa rin yung nanay ko sa mga decisions sa bahay kasi nga, mas alam niya yung kalakaran kumbaga. So, yun, napakalaki ng influensya ng mom ko sa pagkakay ko. Kasi nga, ayun, parang buong buhay ko naman, mas kasama ko siya kaysa sa tatay ko. So, mas nakikinig ko pa rin yung opinion niya sa mga bagay-bagay. Mas ideal yung babae ngayon kasi mas nagagawa niya yung gusto niya at hindi na siya masyadong repress. Hindi katulad noon na yun niya, mas patriarchal kasi. Tingin ko mas ideal na yung mga babae ngayon kasi dati parang pinakita na yung mga babae ay katulong sa bahay lamang at kasama sa bahay, tapos yun lang yung mga ginagawa nila. Tapos palaging, dahil nga doon sa influence ng mga Spanish, yung mga babae dati, parang mababa yung tingin sa kanila sa lipunan. Hindi kagaya ngayon na mas liberated na yung mga babae, mas nagagampanan na nila yung mga rules na dapat nilang gampanan, saka mas naipapakita nila na kailangan pantay yung pagtingin sa kanila. Pantay yung babae, pagtingin sa babae at saka sa lalaki. Para sa akin, mas ideal yung estado ng mga babae ngayon kasi mas may freedom sila at mas na-enjoy nila yung buhay. And then, kasi yun eh. Pero, masasabi ko na yung mga girls ngayon mas expressive, mas alam nila kung anong gusto nila, and mas pinanindigan nila yung rights nila sa society. Para sa akin, mas ideal yung sa ugali at sa attitude. Ideal yung babae naman. Kasi yung parang Maria Clara, yung hindi makabasag pink, parang medyo nawawala na siya sa society. Although sa panahon yun, mas maganda yung study ng mga kababaihan with regards to their rights. At saka yung sa mga nagagawa nila sa buhay, hindi na sila ganun ka-limited, di ba? Kasi hindi na masyadong patriarchal yung society. Pero mas gusto pa rin yung mga kababaihan dati na alam kung paano maging mahinto. Yung babae ngayon yung mas ideal kasi mas free na sila. Pero hindi ko rin masasabi na totally wala na yung yung pagiging nila sarado. Kasi dati sobrang extreme yung cases na ang babae tanggap nila na sexual object lang sila. Pero ngayon medyo hindi mo na masyado nakikita yun.